What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Sir Banat Bay. Butata itong si Sir Abalos no mga kababayan dito kay Sir Banat Bay dahil sa puro drama di umano nito sa harap ng media sa pagtugis dito kay Pastor Kibuloy. Na ang wika nga ng taong bayan ang daming problema ng ating bansa, no? Tulad na lamang ng korupsyon, paglaganap ng krimen, smuggling cases, pagtaas ng bilihin. Ngunit bakit ito pang mama, no, na si Kibuloy ang highlight lagi ng media at lalong nahalataan ng taong bayan nang patungan pa ito ng 10 milyon para lamang matugis itong si Pastor. Na ganun ba kaimportante itong si Kibuloy kaysa sa mga nangyayaring krimen at korupsyon sa ating bansa? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Alam mo, marami kasi talaga, alam niyo ba marami kasing gumagaya sa style ng mga Duterte. Yung pagiging matapang, si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Matapang sila, si Baste, matapang. Pero merong truthfulness. May puso. Yung tapang Correct. nila out of concern sa masang Pilipino. Concern sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi katulad nung iba, tapang-tapangan lang. Matapang ka lang, pagkakalaban mo ang iper-persecute mo. Hindi ganon. Si Pangulong Duterte, matapang, meron siyang, ang tawag dito, meron siyang passion, matindi, dahil sa pinagtatanggol niya yung mga Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino. Tama. Yun ang doon. Yun yung wala sa inyo. Ang nakuha nyo lang yung tapang. Di ba? Yung tapang na wala namang kasay-say-say-say. Agree. Isa na lang. Ako kasi ang daming gumagaya na ngayon kay Pangulong Duterte na wala naman sa lugar. Hindi ako, may payo ako kay Secretary Puro Abalos. drama. Kung ako sa'yo, kung gusto mo magbida-bida, anuin mo na lang yung mga Marami naman diyang pwede kang pag-initan eh. I mean, pwede mong hulihin. Sigurado ma-appreciate ka pa ng tao. Yung hulihin mo yung mga talagang drug lord, mga Chinese mafia, yung mga addict, sa mga nagtutulak, di ba yun? Sigurado ako pag marami kang naparusahan gano'n, marami kang nahuling ganyan, sigurado ako aangat ang dumadaus-dus mong rating. Hindi totoo kasi kita mo naman yung mo. Lalo na ngayon may balak itong tumakbo sa pagkasenado, no, mga kababayan. O syempre, kailangan ng highlight, kailangan ng drama. At yung drama na yun, tuwisin itong si Pastor Kibuloy. Hindi ka nga napapasok sa survey. Di ba? Kahit anong pagpapakyut mo, kahit anong pagsali mo sa mga teleserye, hindi ka umaangat. Hindi kasi... Alam naman natin yung gimmick na yan eh. Hindi, I mean, wala naman masama. Kung sakaling pumasok ka ng teleserye, hindi ko naman sinasabi pag nag-artista ka na, masama. Hindi na sinasabi natin Kasi ako, naniniwala naman ako na may mga artistang matino naman. Pero hindi yun ganun. Hindi yun matik na pag naging artista ka, okay ka na. Mananalo ka na. Hindi ganun yun, Kasi... nasa accomplishment pa rin yan. Itong ginagawa mo kay Pastor Kibuloy, it's a sign of desperation. Ika nga. Desperate na desperate kayo kasi wala kayong mahuli. Wala kayong mapatunayan na kahit na Di ba? Wala eh. Sabi nga nito isa, bakit di nila yung mga smuggler ang hulihin nyo? Hindi, totoo lang Tama naman. Isipin nyo, kunwari smuggler yung nahuli. Yung mga nagpapataas ng presyo ng ating mga pagkain, bigas, manok, lahat, yung mga nagpapataas. Tapos dahil sa paghuli ninyo, naibaba nyo ang presyo, maniwala kayo sa akin. Hindi mo na kailangan ikampanya sarili mo. Yung taong bayan na magboboto para sa inyo. Ganyan ang nangyari kay Pangulong Duterte. Hindi niya kailangan makampanya
kailangan ng pera. Basta siya, ginawa niya yung trabaho niya. Pinatay niya lahat ng adik. Ay, hindi pala siya. Di ba? Ano ginawa niya? Lahat ng durugista sa kanila. Lahat ng mga snatcher. Lahat ng manyakot. Yeah, hindi niya na kailangan yung... Nakita mo ba si Pangulong Duterte na pumasok sa pelikula? Gawin mo Hindi na yung man. trabaho mo ng tama. Correct. Sigurado taong bayan na mag-aangat sa'yo. Di ba? Kung ang puro ginagawa mo, puro, alam mo yung pa-charming lang. Meron pa... Baduy talaga. Hindi ko alam kung sino nag-suggest sa inyo. Grabe Sino naman. vlogger nag-suggest? Sino kausap mong vlogger? Masampal ko nga. Hindi kasi sablay eh. Tama ito si Atty. Topacio. Sa lalo nilang ginagawa niyan, lalo nilang pinatutunayan na talagang sinisingle out nila si Pastor Kibuloy. Talagang pinapatunayan nila na pinag-iinitan. Diba? Kasi obvious yung paggalagay ng 10 million. Ibig sabihin, talagang desperate move ka na. Kaya Desperado ka na. karamihan nga sa mga comments ng taong bayan ang daming nangyayari sa loob ng ating bansa. Tulad na lamang na paglaganap ng mga krimen at mga korupsyon, smuggling. Pero bakit itong tao, no? O itong mama na si Pastor Kibuloy ang hina-highlight nila? Na pamumulitika na lamang di umano ang ginagawa ng mga ito. Mahuli yung tao no matter what. Hindi nga din tama yun na kumuha mula sa, kasi sabi ni Abalos, di ba? Mula sa mga pribadong concern. Sabi ko, anak ng So, sino yung mga pribado na yun? Yung mga galit kay Pastor Kibuloy? Ganun ba yun? O yung may mga interest sa pagmamayari ng KOJC? Ayun. Huwag kayong tanga dahil ang KOJC nasa na ni Pangulong Duterte, wala na kay Pastor Kibuloy. That is the problem with this government. Tira ng tira yung mga opisyal natin. Hindi nakikita ang ramifications. Ganun na nga. Hindi, alam mo, Atty. Topacio, kung bakit tira ng tira? Kasi, pagka ikaw talaga ay sumisip-sip, o di kaya may pangarap sa politika, para si Trillanes, tira ka na lang ng tira, di ba? Tira ka ng tira. Sabihin, bahala na. Kahit ano na. Kasi nga, desperate ka na eh. Gusto mo na accomplishment. Kasi nagmumukha kang tanga na hindi mo mahuli-huli lahat ng wanted. Bakit? Lahat ng wanted, di nila mahuli. Di ba? Meron nga sila nahuli, nawala pa. Pero yung wanted, hindi nila mahuli. Kaya talagang desperado na sila. Ngayon, because of that, lalo tuloy lumalabas na medyo may discrimination na nagaganap. Kaya nga sabi niya, mas lalo tuloy, kasi nga, dahil nga sa pagiging bida. Bakit natin sasabihin bida-bida? Pero, pwede. Tinitingnan nila. This administration has become an administration that ignores the rule of law and tramples upon individuals. Ayun, tindi nito paso. Ay nako. Anyway, sana lang linawin natin Ito ho'y mga station commander, assistant station commander. Hindi ho ito mga ordinaryong pulis bigla mong tinanggal. Lahat to ilan nung presinto ito. Tapos sasabihin nila, normal daw yan. Grabe, no? Alam mo, hindi naman tayo pinanganak kahapon. May mga kaibigan tayong mayor, may mga kaibigan tayong mga RD. Alam ko ho yung sistema ng ganyan. Usually, pag nagpapalit lang ng ganyan, yan yung pagpasok ng bagong presidente. Talagang reshuffle dyan. Lalo na yung bagong presidente, bago yung PNP chief, talagang re-reshuffle yan. Normal yon. Pero yung kalagitnaan yung ganito, bigla mong tatanggalin. Lahat halos lahat mga mga matataas, station commander. Puro mga yan. Alam niyo yung station commander, sila mismo. Tinanggal mo. At hindi lang isa.
Maraming kang tinanggal, iba't ibang istasyon ng buong Davao City. Tapos sasabihin mo, normal? Sa totoo nga lang, kahit nga magpalit ng presidente, hindi naman sabay-sabay. Marami, pero hindi lahat o hindi talaga sobrang dami. Kasi kailangan pag-aralan yung syudad Bago mo ilipat lahat, magtutulong-tulungan yan Kung ano ba yung lugar na to, bigla mong tinanggal lahat. Talagang pinilay mo yung lugar. Para talagang yung mga kriminal, bago lahat to, hindi alam, hindi kabisado. Mantakin mo. Anong kagaguhan naman yun? Tapos sasabihin ninyo, wala lang. Hindi naman po ata tama yun, sir, mga ma'am. Naman ng Davao Police, wala itong kinalaman sa paghahanap kay Kibuloy. There's no relation about Kibuloy case, no relation with politics, no relation. Madam naman, alam ko kailangan mo lang i-deny pero wag mo namang gawing tanga mga Pilipino. Sabi nga dito, 19 stations tinanggalan ng mga head, pati yung assistant head. Tapos sasabihin nyo, wala lang. Ano to? Yan yung harap-harapan kang dinuraan. Tapos sinabi mo, ay sorry, hindi ko sinasadya. Diba? Wala naman akong plano, nandura lang ako. Anong plano mo? Ba't mo dinuduraan? Wala akong plano. May padura-dura ka pa. Wala lang. Madam naman, iluloko naman yung kami. Para namang yan, grabe naman yan. Oh. For any personal reasons. Trabaho lang talaga. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Ako, ito lang mga kapulisan konting paalala. Ay, hindi pa pala tapos yun. LG, ayon sa abogado ng pastor, Ayan. Attorney Ferdinand. Bago pala tayo pumunta dyan, ako sana lang ito, konting paalala lang sa ating kapulisan. Konting paalala lang. 6 na taon lang po yan. Mga sir, mga ma'am, 6 na Mabilis taon lang po. yan. Baka nga, hindi pa tumagal Sana ang gawin ninyo, yung trabaho nyo lang talaga. Wag sana tayong kumampi o sumipsip o di kaya basta lang sumunod dahil napag-utusan tayo. Alam naman po natin yan. Wag na tayo magpaikot-ikot. Alam na natin yung ganyang kalakaran. Pero alam nyo naman, may limit yan, mga sir, mga ma'am. May limit yan. May limit ng, sige, coordinate, pero may hangganan naman yun. Correct. Hindi kayo forever na nandyan. Yun lang, akong paalala lang Ako lang ay nagpapaalala lang sa ating mga kapulisan. Alam mo, pinakakawawa dito talaga, yung mga nasa baba Sila yung nadadamay sa pamumulitika ng ibang mga tao. Maawa naman kayo dun sa mga nasa baba. Kasi sila nadadamay. Di ba? Kawawa naman.